halos lahat ay gustong maging state witness at gusto ring pumasok sa Witness Protection Program ng pamahalaan through Department of Justice dyan po sa Manila. Well, ano ang ibig sabihin niyan? Guilty ba sila? Takot ba sila? O gusto nilang bumaba or makawala sa malaking pananagutan? Yan po kasi ang mga tanong at dapat ding iwasan ng gobyerno. Kasi pag pumasok sa Witness Protection Program, ang kahit na sinong sangkot sa graft in corruption, lalabas dyan, tayo pa ang magpapakain at magbibigay ng seguridad dyan sa korap na yan. Kung ilalagay naman bilang state witness, ibig sabihin yan, mawawala na siya ng kaso, mawawala siya ng pananagutan. Magiging testigo na lang siya laban sa mga kasamahan niya na nakinabang ng daang milyon, baka bilyon sa pera ng bayan. Makatarungan ba yun? Again, talo na naman ang taong bayan dito. Kaya para po sa aking opinyon at paniniwala, hindi dapat hindi dapat kaagad-agad paniwalaan sila. Hindi dapat ilagay sa Witness Protection Program o State Witness ang mga malaki or maliit man ang pananagutan sa pera ng bayan. Mas dapat gawin ng gobyerno palakasin ang ebidensya, dokumento. Yun naman ho kasing testigo ay kasama lang yan sa pagpapalakas ng kaso. Pero mahalaga pa rin ang dokumento. Kasi ang testigo pag walang kredibilidad, pag ang testigo ay gusto lang isalba ang sarili, pag ang testigo ay kasapakat din sa racket o korupsyon, tapos magdidiin ng mga kasamahan niya, anong katarungan meron doon? Wala, hindi ba? Dokumentong pagbabasihan ng korupsyon ang dapat na panindigan at iharap sa husgado at kumbinsihin ng korte na ang lahat ng isinasangkot base sa dokumento ay dapat panagutin sa batas. Kasi kaya ko ito na papag-usapan, binabanggit sa inyo, kasi nakapila ang mga district engineer at mga kontraktor para sumailalim sa Witness Protection Program. Alam ba nyo na napakalaking pera ang ginagastos ng taong bayan sa Witness Protection Program? Bibigyan ng security, VIP treatment, ang mga yan 24/7, papakainin, alagang-alaga. Isipin mo, corrupt sila, nagpasasa ng ilang taon o dekada sa pera ng bayan. Ngayong sila'y nabuko na, bibigyan pa natin ng proteksyon. Napaka-unfair naman ito sa mga Pilipinong may-ari ng pera. Pinagnakawan na, gagastos pa para bigyan ng proteksyon. Marami silang pera, sila ang mag-provide ng sariling proteksyon sa kanilang buhay at pamilya. Yun ang kailangan. Ang gobyerno, Department of Justice bilang abogado ng bayan, mag-file kayo ng kaso lahat, laban sa kanilang lahat. Mas pwede pang maging testigo ang simpleng empleyado na alam ang transaksyon pero hindi kasama sa korupsyon. Alam nila dahil sila inuutusan lang para sa pagpamimake ng dokumento kahit na walang project papalabasin, bayad na dahil may tapos na yung project, hindi naman. Yun, maraming empleyadong nagamit doon. Yung simpleng empleyado ng isang opisina o departamento na alam kung ano ang pagpamimake ng dokumento at pag-release ng pera, mas matibay na ebidensya yung kaysa sa amo nila, kaysa sa district engineer, kaysa sa kontraktor. Kasi yung district engineer at kontraktor, kasapakat yan sa nakawan. Kasama dyan ang mga politiko proponent ng project. Kasama dyan yung taga-executive department na mayroong insertion. Lahat yun eh. So, for information and education sa inyong lahat, sa ating lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo mga Pilipino, ating panindigan na huwag ilagay na testigo ang nagpasarap sa pera
ng bayan, ang nakinabang sa pera ng bayan. Magdidiin lang yan ng kung sino-sino para lang ma-justify na siya ay maraming alam at siya ay makawala sa kanyang kaso. Hindi. Dapat pa rin silang kasuhan. Hindi lang yung nagbalik ng pera, testigo na. Hindi yung nagbalik ng pera, papaniwalaan na natin ang kanyang lahat ng sasabihin para makawala sila. Hindi. Ang pagbabalik ng pera ay admission, pagtanggap, pag-amin na siya ay kurap. Siya ay nagsamantala sa pera ng bayan. Ganong kalinaw yon. Kaya yung si Alcantara, isa pang engineer, at saka yung kontraktor na nagbalik ng pera, hindi ibig sabihin nun mababaw na ang kaso nila. Dapat lalo silang idiin. Kasi nga, nagbalik ng ebidensya, nagbalik ng ninakaw, nagbalik ng kailang inabusong pera ng bayan. Yun ang dapat maging daan para sila ay makulong ng habang buhay. Pag yan ay ginawang testigo para idiin yung iba, magiging personal. Walang kredibilidad ang kurap na magdidiin sa kapwa kurap. Yan po yung aking tingin dyan at paniniwala at opinyon. Dapat idiin, dapat parusahan, dapat pilitin ang lahat ng sangkot magbalik ng pera. Lahat ng kanilang pera, kumpiskahin na. Maliit pa yung 2,000 account, bank account na hold ng AMLA, Anti-Money Laundering Council. Maliit pa rin yung 12 to 15 billion na na-hold nila. Maliit pa yun. Kasi napakaraming billion. Trillion nga yung nawala eh. Di ba 1.7 trillion ang initial na nawalang pera sa ating bayan ayon sa ICI nung unang mga araw. Pero marami pang na-discover. Baka mas malaki pa. Tapos ang ibabalik sa atin, barya lang. Tapos ang kapalit, mababang kaso. Hanggang sa ma-dismiss kasi sila pala ay testigo na lang. Wow! Diba? Ulitin ko, simpleng empleyado ng DPWS na talagang mayroong alam dahil inutusang ipikehin ang dokumento, inutusang mag-withdraw ng pera, inutusang magparti-parti ng pera, dalhin kung kani-kanino, yan ang matibay na ebidensya at testigo. Kasi pangkaraniwang tao, maliit ang pananagutan nila. Pero yung mga engineer, mga boss nila at kung sino-sino dyan, huwag kayong palinlang taga-DOJ, taga-gobyerno. Baka ma-dismiss ang mga kaso kapag ang testigo ay mas kurap kaysa sa idinidiin. Alam ng korte kung bakit ka testigo, alam ng korte kung anong layunin mo, alam din ng korte kung sino ka. Kaya hindi ho basihan na kapag yung engineer or contractor ay testigo, madidiin ng politiko. Sa akin ang tingin, observation at pananaw ko lang, ang opinion lang ito, baka nga ma-dismiss pa pag sila ang testigo. Mas kawawa tayo pag na-dismiss ang kaso. Walang mananagot, pero ubos ang pera ng bayan. Nasaan ang katarungan? Please like and share ang ating mga topic.